worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's
Ay, magandang umaga po muli sa ating lahat. Isang magandang Sabado, umagang kay ganda sabi ng iba. Dahil muli tayo nagkasama-sama at kilalang-kilala niyo na po. Hindi ko pa po pinakikilala. Alam ko na pong kilalang-kilala ninyo ang ating Thank you, Lord. makakakwentuhan sa umagang ito. Pero bago tayo magsimula, tayo po siyempre manalangin muna. So muli, Ama, samahan niyo po kami sa aming kawalan. Narito po kami upang kayo ay bigyan ng papuri at luwalhati ang mga salitang manggagaling sa aming bibig at ang aming pag-uusapan. Kayo po ang maggabay upang tunay na ang iglesia ay patuloy na makarinig, patuloy na makaunawa at patuloy na maging ganap ayon sa iyong kalooban. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Purihin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. ang ating po kasing topic kasi, ay, bakit si Nanay Nilda? Oo nga. Kasi babati mo na ako. Sige, bati mo na Yan. po. Magandang umaga sa inyo. Magandang Sabado sa lahat ng mga kapatiran. Naku, first time ano? Oo nga. Ito, matagal Totoo na po. itong awit ng pag-ibig, pero first time kaming magkakasama ni Brother Ernie dito. Opo. Thank you, Lord. Yan. Alam nyo talaga si Lord ang may gawa nito. Kasi nga, kahapon nagkikwentuhan tayo doon. Tapos sabi ni Lord, ayan sa harapan mo yung i-interview. Kasi po, ang topic po for the month of August is leadership. Yes. Sino po ba ang pinakamagandang example at pwedeng hingan ng mga principles at mga masasabi talagang karanasan ng isang Christian leader or leadership, mga qualities na to. Kung di, isa po ay siyempre ang mga church leaders. Kaya nga po nakita ko, ay, si Nanay Nelda, tamang-tama. At marami ho kami pa pagkikwentuhan kasi magsisimula kami sa simulang-simula. Thank you, Lord. Opo. So ang aming pag-uusapan ngayon ay tungkol nga po sa Christian leadership. At naiiba kasi normally pag leader, lalaki agad, no? Pero minsan mas challenging ang, di ba? Mas challenging ang Christian woman leader. para maging leader, Kasi oo. siyempre may mga biases, may mga prejudices. So medyo maganda ang pag-usapan ito dahil makita natin paano ba niya na-navigate lahat itong mga challenges na ito. Nagtrabaho po siya, unang-una, before naging Christian siya, siya po ay nasa isang corporate world. Yes, At siya ay, I think, nasa parang administrative din po, administrative manager. So, sino po si Nanay Nilda nung kayo po ay isang administrative sa corporate world before you became a Christian? Yes. Actually po, nagsimula akong nagtrabaho ng 1967. 18 years old. Wow! Kumbaga, Parang kagagraduate lang by yata sa high school. By accident lang yun. Kumbaga, sa dibo ko, may bisita akong abogado na kumpare ni tatay na sinabi sa akin, gusto mo kung bang mag-train sa kanilang kumpanya dahil nawalan sila ng sekretary, nagbakasyon ng medyo matagal-tagal. So, excited dahil magsa-second year college po ako noon. Marunong na ako ng stenotyping dahil sa Oo, PCC kasi nung ako noon. araw, Oo, may gano'n na, oo. stenotyping. Di, ayun, nagsimula ako doon. Ako po yun nung kan. So, yung excitement ko na magtrabaho, naging kuan po ako doon, na nagtuloy-tuloy naman, nagpermanente. So, bago ako umalis doon sa kumpanya na yun, naka 5 years ako, almost 5 years. Doon sa una kong company, doon kami nag-meet ni Pastor Fred. Yan, naging boyfriend ko po siya doon. Doon sa aming kuan na yun, nalipat po ako sa isang kumpanya na yung kumpanya kung saan ako nag-retire na rin. Kumbaga, Okay. nag-resign. Ilang taon ho kayo dun sa kumpanya? 5 years ako doon sa unang Una. company, doon kung saan doon ako nagsimula, doon ako na-train, na-train ako ng medyo halos sa isang insurance company, na-train ako, nagsimula ako sa legal department, tapos naging curious ako, napunta ako sa policy department, yung production, yeah. Tapos sa bonding department, So marami kayong marami, dinaanan. lahat, at saka yung nakikisingit-singit ako sa accounting. Yan. Kasi nga si Pastor Fred, during the time, yung kumpanya na yon, auditor siya doon eh. Kaya medyo parang nakuan ako na halos lahat ng department ay nadaanan ko. Maganda. So, yun ang training ko. Kasi ang katwiran ko noon, alam niyo mga kapatid, nung excited nga akong magtrabaho, di ba, 18 years old ka pa lang.
Ang katwiran ko doon kung bakit gustong-gusto ko malipat sa iba-ibang department, matutunan ng bawat department kasi kung sa eskwela, nagbabayad ka ng tuition Ito libre. para ka malibre, para ka matuto. Sa kumpanya, ditong kumpanya na to, natututo ko, sinusweldohan ako. Yes. Di ba? oo. Kaya wala akong reklamo noon. Kahit hindi ko Paano mo- trabaho, hindi, Wala hindi, mo- hindi ako yung tipo na, hindi ko trabaho yan, hindi ko gagawin yan, hindi po. Yun ang, naging kwan ako noon eh. Sabi nga ganun, yung dyan, hindi ba madali akong kausap during the time. Kasi nga, excited ka nga kasi magtrabaho. Di ba? 18 ka lang, nagtatrabaho ka na eh. So, kung 19, 19, 20, 21, 22 years old ako, nalipat ako sa ibang kumpanya. Pero marami na kayong experience Marami ng na 5 akong years alam. na yun. Opo. So, nanalipat ako dahil nga nakita nila yung, kumbaga, na rounded up ako doon sa trabaho. Potential ninyo. Oo. Na nung nalipat ako doon sa bago kong kumpanya, nakitaan na ako ng potential. Oo. At sabing gano'n, nasa branch ako dati, sa Caloocan branch, doon ako nalagay, na kinuha ko sa head office. Main office agad. Sa main office agad. So pagdating sa main office, kasi doon sa branch pa lang na pinaglagyan nila ako, nataas na agad yung position ko, naging office manager na agad ako. Talaga? At the age of ganon, 21, 22 ako noon, 21, 22, ganyan. Okay. So office manager na agad. At ewan ko, really, I am so grateful to the Lord na ako po yung, during that time, hindi po ako nahirapang humanap ng trabaho kasi yung mismong trabaho ang lumapit sa akin during that time eh. Yes. Inalok ako, pinuntahan ako. Pagkatapos, yung posisyon, sandali lang akong umaangat. Tumataas ang posisyon ko. So from being an office manager, nakitaan nila ako ng potential ng maging administrative manager rin. Personnel. Na personnel. Oh. So, isa kong kasi, maganda yung binabanggit niya, since we're talking about leadership, narinig nyo, she took all the opportunities to learn. Yes. Hindi niya tinignan yung sweldo, hindi niya tinignan yung, hindi nga siya aware dun sa ano tawag din na, ma-promote. Kung she was really there to learn. Siguro, Yes. isa kong matututunan natin sa leadership is to really, if you want a leadership position, prepare for it. Yes. Kailangan i-prepare. Ito na magandang kwento ngayon. Meron ho kayong reputasyon na napaka-higpit, ayan. oo. Siguro ang tanong ko is, Hindi. saan ang galing ba yung pagiging disciplinarian niyo? Kasi ang tatay ko kasi, well known yun. Palagay ko na isi-share yun ni Minister Boy. Ang higpit talaga ng tatay ko. Kumbaga, nagtrabaho kasi siya sa ang mga amo niya Espanyol. Di ba? Okay. Oh. Kapag ka ang mga kanyan, ang mga tauhan siya ng mga Espanyol, masyado po yan na dinumero. Di ba? Dinumero sila. Kaya pagdating sa bahay, para rin kaming ganon. Nadala. Pati nga ang tatandaan ko nung ako'y bata-bata pa, si tatay, pati yung paghawak ng kubyertos. Mga Espanyol kasi gano'n. Espanyol nga kasi eh. Yung manners ba ng pagkain, hindi ka po pwedeng kumakain ka, maingay ang bibig mo, ngab-nyam-nyam gumaganon. Bawal yun, oo. Hindi pwede. Basta lahat halos ng pagtuturo ng tatay ko, natatandaan ko. So nanay, paano na-influencehan ka sa iyong pagiging isang tao sa pamamagitan ng, ano nakita mong values dun sa, kasi iba pa, tatay ko ganito, pero ikaw, ano yung, naging positibo sa iyo yung ano? Oo. Kasi yung manner ng pagtuturo ni tatay kasi, by example. By example, kinakailangan ipinamumuhay niya bago niya ituro sa amin. So, matutuwa ka nga yan. Ewan ko, kayo, lalo na yung mga kaedad namin, pagka tanghalin, di ba patutulugin ka? Yung paan ng tatay ko nakadagan sa aming mga magkakapatid. Walang makakakilos doon, di ba? Pag gumalaw ka, magigising ka. Yung pintuan, nakatali doon sa kanyang daliri yung kwan. Kaya walang maring magbukas ng pinto na hindi niya. Ganun po katindi ang tatay ko. So, pero ngayon, pagka naaalala ko, natutuwa lang ako na naaalala ko, pero talaga namang it
yung aking personality na form doon sa ganung bagay, ganung tsura. Kaya pagdating sa opisina, Naging disciplinarian ka disciplinarian rin. ako kasi nakita ko naman na kinakailangan talaga ang isang empleyado kasi sabi ko nga ganun sa mga empleyado, napakapalad nyo. Pag kayo ay nag-punch in ng 8 to 5, katapos sweldo na kayo ng 8 to 5 and then sinusweldohan kayo, 15 katapusan sweldo na kayo. Yung inyong employer, problema na niya pagkasweldo nyo, pinoproblema na yung susunod na pasweldo. Samantalang tayo, 8 oras, umuwi na, walang problema, di ba? Ganon ka, kaya kinakailangan, hindi pa ako Kristiyano noon. Ini-inculcate ko na sa mga empleyado na maging kayo sa yung serbisyo, ibigay nyo ang nararapat do sa sweldo nyo. Kasi hindi naman kami nagpapasweldo yung sa aming kumpanya nang hindi nasa minimum wage o whatever. Hindi. Sumusunod naman kami sa batas. Oo. Kaya ibigay nyo kung ano yung nararapat sa sweldo nyo. So Yung maganda. serbisyo, ibigay nyo ng tama. Isa po ang nakita ko dito sa leadership, kung saan ka naroon na ikaw ay binigyan ng opportunity para maging leaders, sabi nyo nga, pagmalasakitan ninyo. Yes. Oo. Hindi Kaya ba? nga nung in-interview ko na para maging administrative manager, kasi office manager, pag sa office lang, kuminsan isang departamento ka lang, hindi ba? Yung gano'n, Pero pag administrative manager ka o personnel manager, kasi halos pareho rin naman yun yung kanon, hahawak ka na yung buong, lahat na ng empleyado eh. So Kahit na practically- anong department, dadaan sa'yo. Pati yung hiring ng employees, yung kanilang 201 file, yung kanilang mga SSS na needs, yung ganyan, lahat dadaan sa akin. Pati yung kanilang increase ng sweldo o whatever yung promotion nila, dadaan na sa'yo bilang administrative ang manager. laki pala, ang lawak. Ganon na kalawak yung aking, parang HR ngayon sa present Na time. maraming tao O yung present time, HR department. Ah. Syempre, during that time, hindi naman ganun kakuan pa yung, hindi pa, kumbaga sa medicine dati, hindi pa espesyalista. Kumbaga, kung medicine, general medicine ka lang. Ngayon lang, nagkaroon na ng iba na yung neuro, iba na yung ganyan, di ba? So practically, Yun na kayong HR. HR na. Ikaw lang. Oo. May tao ko, pero HR ka. Oo. So yung may empleyado ka na hahawak ng pagdating sa kanilang mga SSS, yung kanilang leaves, di ba? Yung benefit, sa SS benefit, yun. O kaya yung kanilang mga leaves na benefit, yung 201 file nila, hawak nila. Pagkatapos yung disciplinary, ako rin ang nagbakas ng aming rules and regulations sa kumpanya. Wow. Ang isa sa natutuwa ako na binigay ng wisdom ng Panginoon, pati yung system ng company ipinamahala sa akin. Ganun ang pagtitiwala Ganon nila. ang tiwala sa akin ng boss ko. Nakita nila kasi nung in-interview nila ako for that position, ang sabi nilang ganon, do you think you can do it? Sabi ganon niya. Can you? Kasi sinabi sa akin ng boss ko, anong gusto niya? Kung anong gusto niyang mangyari doon sa kumpanya, kung anong gusto niyang mangyari sa mga empleyado. Ewan ko, siyempre, wala ka pakilod, yabang pa eh. Okay. Yabang pa di ba yung ability mo sa ako po kasi, sir, sabi mo ganon, pagtanong niyo po doon sa dati kong kumpanya kung ano-ano mga posisyon ng nahawakan ko, I know I can do it because I know what, sabi ko ganun, pag ako nag-hire ng empleyado, alam ko ang qualification kung ano ilalagay ko sa iyo. Kasi itong mga department heads na pupunta sa akin, let's say, they need itong clerk sa accounting. I know what to put in accounting. Because Kasi I have galing been ka rin there. sa accounting. Nagdaan ako sa accounting. Tama. Kahit sa policy issue, alam ko rin kung anong klase. So, ang yabang ko noon, sasabihin kong ganon, dahil na round up nga ako, kumbaga, sa sarili ko, very much qualified ako kasi alam ko yung lahat ng trabaho. Kasi alam mo may credentials ka na. Yun na because yung of this. Credentials ko during right. that time. So, ang yabang ko na talaga. Mapunta tayo sa medyo mas challenging. Oo. What were some of the challenges na, kasi nga, ay naku, mahigpit yan, ganito yan. Some of those challenges na Isa pwede kasi, nyo i-share. dahil nga may gusto ng boss ko na ganoon. May sinabi niya sa akin, gusto ko ang empleyado, ganito, disiplinarya. Nagkataon, during that time, ako po ay, alam niyo naman ako yung 4'11 lang. Cute. Medyo maliit sa height. Ang mga empleyado namin during that time, puro po above 5.
ang kanilang height. So, kaya isa yun sa nag-attribute sa akin na medyo, sabihin nyo na medyo mahigpit. Kasi alam ko, sabi ko, ang hirap pa sunurin nitong mga itong lalaki. Lalo mga lalaki pa yung mga hawak mga niya lalaki pa, karaniwan. mga mata, ang kwan. At saka, at saka noon, during that time, mabibisyo pa yan. Nagsusugal, naninigarilyo, okay. edi lalagyan mo ng no smoking, tapos bawal ang gambling, lahat yun nasa rules and regulations. Ang naging kwan ko noon is basta I am following the rules and regulations kasi pina-approvean ko naman yung site as eh. Ang maganda doon, yung sa management committee meeting namin, palagi akong kasama dahil sa personnel. Ang maganda doon sa aming kumpanya, lahat ng problem ng personnel, pwede kong ipasok. Kaya kapag ka let's say, gusto ng boss na, yung isang department head na gustong i-promote yung kanyang empleyado, dadaan muna sa akin kung yung secretary niya qualified. Kasi meron kaming labeling, merong letter senior A, senior B, ganun. Kumbaga yung parang may grade level ang aming ang kahit secretary may grade level. Hindi ka pwedeng maging secretary na ganon. So dadaan po yon, yung qualification nila dadaan sa akin noon during the time. Kasi nga yung 201 file nila will speak for itself. Okay. Andun yon kung gaano sila qualified. Opo. Kasi kinikwento nga ni Nanay Nilda na marami ring hindi nagustuhan yung style ninyo. Yes, oo. Maraming ayaw kasi nga Mahigpit. Pero nasabi niyo rin sa akin na some of them later on became successful and they even, can you talk about that? Oo. Kasi ganun nga po yung naging style ko. Pero pagdating po sa biruan, mahigpit ako sa habang trabaho. Pero pagdating po sa labas, kaibigan nila ako lahat. Kasi nga, yung generosity, di nawala sa amin. What do you Kami mean? ni Pastor Fred. Dahil during that time, medyo malakas na rin ang kita ni Pastor Fred. Sa commission, ayantin namin siya. Yung blowout ba? Sagot ni ma'am. Sagot. Kahit pinagalitan mo siya, pakakainin mo Oo. siya. Pagka pinagalitan ko siya, Pero may pakakainin mo oo, siya. kukanin ko. Tsaka hindi, pagka nasa labas, hindi nila ako boss. I do not consider at saka yung service, sabi nga, I do it by example. Okay. Pwede, kasi lalo na sa mga janitor, sabi nga ng boss ko noon, yung presidente namin, Nilda, alam mo ba, sa bahay, ang pinakikisamahan ko, mga kasambahay. Kasi nakakatakot yan, baka mamaya yung coffee mo, dinuduran o ano, yung gano'n, di ba? Kaya Kaya ako naman, nakintal sa isip ko yun, yung sinabi ng boss ko. So yung janitor, pinakikisamahan ko, at saka nandyan yan ang mata mo, eyes and ears mo eh. Dahil yan ang mga lumilibot sa kumpanya eh, lumilibot sa building mo. So yun ang nagsasabi sa akin, boss, si ganito, ganyan. Siya nagsasabi. At saka syempre, alam mo yun, yan ang kinakaibigan ko. Okay. So yun ang mga yan, kabarkada ko paglabas. So hindi kayo yung tipong ang ka-level ko lang ang kausap ko. Ay, oo, hindi. Kayo yung hanggang sa baba. Kasi nga galing kayo sa baba. Yes, oo. Kasi yun ang maganda nang galing ka sa rank and file. Yes. I know, you know what is happening in the rank and file. Alam mo yung ginagawa nila, alam mo yung pamamaraan nila kung paano sila makakalusot. Alam ko yung walang makakaligtas. Kaya yung pagdating mo sa kwan, wala silang lusot. And then at the same time, hindi sila alienated kasi janitor lang. Walang ganon. Ramdam nila nakasama sila. Ang challenges lang na sinasabi mo, yung tinatanong mo, ang challenge lang kapag ka dumating na sa punto na masyadong mabigat yung ginawa ng empleyado para magpasya ka kung aalisin mo o hindi. Paano po ninyo hinahandle yun at that time? Ang kan ko talaga, kaya nga napaka-kan ko sa records eh. Yung record sa personnel, lahat ng infraction o lahat ng mga ginawa ng empleyado nakasulat sa 201 file. So, documented lahat. Documented lahat. Pagkatapos, kakausapin ko muna personally sila. Sinasabi ko, like yung palaging absent every Monday, pagkatapos palagi may stomach ache, palagi nag-LBM. Tawag dyan, LBM. Oo, yung Monday sickness, di ba? Di makikita mo yon. Pagkatapos,
sasabihin ko, magpatingin ka na sa doktor at mukhang may diferensya yung tiyan mo. Pero Ma'am, alam bakit? niyo yung totoo. Alam mo na palaging may hangover o ano. Pagkatapos sasabihin niya, ma'am, bakit po? Ganun. Pakikita ko mismo yung 201 file mo. Puro Monday, tingnan mo. At saka ito yung lahat ng pan mo. So, yun lang. Bago ko sila bigyan ng memorandum, kakausapin ko muna kung ano yung dahilan. Pag hindi nagbago, tuloy-tuloy yun. Second memorandum, second warning, ganyan. Lahat, bago ko i-final na, kasi during that time, I know yung regulation sa Department of Labor. Alam mo, on the third, pag talagang ang dali mong tanggalin na empleyado during that time. Kapag ka sustinado yung iyong papel, yung iyong 201 file, ang dali mong magtanggal. Kaya ang tawag nga nila sa akin, ako yung boss na si Memo. Pero at least kayo, bago nyo gawin yun, kinakausap nyo muna. Oo. Kinakausap ko. Yun ho Parang kasi- pagka pumalo ka ng bata, kailangan paliwanag mo, ba't mo siya pinado? bakit mo siya pinal? Mahalaga rin po kasi yun sa leadership para naroon yung, siguro kasama na sa Christian principle, yung compassion ba na Yes. hindi lang basta tama o mali. Oo. Kundi alam mo, mawawala ng trabaho, walang kakainin ng pamilya yan. Yun ang mabigat kasi. Kaya nga bilang personal manager, ang mabigat kasi dyan, alam mo rin ang problema ng pamilya. Kasi pag nagka-problema sa pamilya, dala sa trabaho eh. Totoo po yan. Dala sa trabaho, Totoo. kaya problema mo rin. Totoo po Oo. yan. Hindi ka naman pwede basta-basta nagtatanggal, lalo na't permanent. Ang hirap. At saka kahit pa paano, dala ng konsensya mo yun eh. Pero marami yung, nakikikwento niya nga, maraming talagang, ang word kumbaga makataong sa, sinusuka ho naman yung tao. What made you made that stand in spite of the fact, parang sa ano ba, sabi ni Lord, di ba, people will hate you because of me, di ba? They will oppose you, they will persecute you. At that point, you were standing on the truth, although hindi ka pa talaga Christian, pero maliwanag siya, ito yung tama. Yun na nga. How were you able to handle the pressure? Kaya Paano nga niyo hinandle noon, yung pressure? di ba sabi mo, Pwede ka kasi maging bitter. bago ako naging charismatic, mga kapatid, 72 pounds lang ang weight ko. Ang payat ko. Ang tawag nga nila noon sa akin, nung dahil sa galit nila, butiking Pasay. Dahil taga-Pasay Taga-Pasay ako. talaga. Kasi nga, yung stress ka palagi. So how did you handle it at that time? Kasi nga, yung higpit ko, attributed si Pastor Fred doon eh. Okay. Kasi, di ba, Ay, kasi nga, andun din si hindi pa Tata kami, Fred. si Pastor Fred kasi nung palainom pa noon. Okay. Palainom pa. Pagdating sa bahay, So may added pressure? may pressure na ako sa opisina, may pressure pa ako sa bahay. Paano mo hinandle Yeah, lahat hindi, yun? kaya nga nag-sick na ako kay Lord eh. Kaya nga naghanap ako ng peace, kumbaga. So, yun ang kwan mo, ang sinasabi mo lang kanina kung ba ano yung rewarding. May mga taong nag-appreciate doon sa aking ginagawa. Yung sobrang higpit ko, naging kwan nila yun. Naging challenge sa kanila para maging maganda trabaho nila. Rewarded nung lumipat sila sa ibang trabaho. Naging successful nga, di ba? Successful sila. Yung pagiging mahigpit ninyo, At saka, hindi Nakita- lang ako basta mahigpit kasi nagtuturo ako. talk about I that. see to it that they will learn out of my kahigpitan. Yan ho yung isang nakita ko, nagre-research ako sa leadership. Sabi nga doon, huwag ka lang basta magtuwid, ituro mo rin sa kanila upang sila rin, hindi nga yung pinag-uusapan natin, a successful person is someone who makes other people feel successful also. So, sige po, go ahead. Kwan yan, isa sa makapagpapatunay niyan, si Sister Nida Hernandez na nasa Amerika na. Opo, opo. Siya kasi yung talagang isa sa bagay kay Nida kasi, hindi lang basta empleyado ang turing ko kasi mag-best friend yung mother niya tsaka mother ko. So sa kanya, parang kapatid ang dating sa akin. Na kahit siya pagalitan ko na, iba kasi nung hindi pa ako Kristiyano, sabi ko nga, hindi ako nagmumura pero masakit akong magsalita. Nakamamatay. Nakamamatay ang salita ko. Sasabihin kong gano'n. At saka pagka, let's say, pinag-type ko, si Sister Nida na lang ang gagamitin ko. Anyway, siya naman ang kwan. Pag pinag-type ko si Nida at mali, ginaganong ko yung papel. Iikutan ko lahat yung mali. Pagkatapos, ulitin mo yan. How was you taking it at that time?
Siyempre, during that time, wala silang magawa kung dahil, boss ako eh. Oo, Di ba? Wala na, talaga namang mali sila. Oh, pero how did she grow from there? From there, nakita mo naman kung gaano kagaling si Sister Lida nung maging secretary ng mami. Di ba? How she composed letters, how she composed kasi ako noon masyado ako sa English, di ba? Oo, yung composition ng letter mo. Yung grammar. At saka yung grammar, kung paano yung yung tsura, body, not oo. only the form itself. Oo. Pati yung minutes ng meeting, pati yung sa secretary. Kasi alam ko sa legal, di ba, nagdaan na ako, yung mga affidavit lang, kayang-kaya namin gawin ni Nida. Kasi si Nida ang naging secretary ng legal department namin. Kung saan ako nang galing, so I know how to teach her. So you know that she's highly recommended kasi Yes, nanggaling ako doon, yung mga brief ng mga abogado, yung mga parang nga kaming abogado, kaming dalawa na eh. At the same time, sigurado ka dun sa recommendation kasi kayo nagre-recommend. Kasi nga, dumaan sa'yo, Dumaan. naturuan. Kaya alam ko yung capacity ng bata. Kapag ka nagdaan sa akin, alam kong yung comprehension mabilis. Kapag ka hindi, yun nga yung sinasabi ko sa iyo, walang eskwelahan sa bobo, walang eskwelahan sa tanga. Yan ang mga salita ko. Ang bagat, grabe. Pero pinagsisisihan ko yung mga kapatid. Kung meron mga nakikinig sa aming mga dating empleyado na offend ko, talagang totoo naman. Ganyan ako, kaya galit sila sa akin noon. Kasi nga, mahigpit at gusto ko perfect, matuto sila eh. Matuto sila. So nagmamalasakit kayo. Sa policy na lang, pag nag-type sila, kasi ako rin ang pumipirma noon ng policy during that time, napunta ako sa production department. Alam mo talagang hindi pumapasa sa akin ang policy puro mali. Hindi pa uso ng computer noon. Wala, Wala, manual lahat. puro type pa eh. Typing lang lahat eh. Puro kwan pa siya. So, Ganyan. so may idea na tayo kung sino siya nun. Pero Yun. nakita rin naman natin yung effect. Punta tayo dun sa naging Christian kayo. Ayan, yan ang... Gaano kahirap conflict. yung transition nung maging... Yes. At saka ano yung nakita ninyo nung maging some changes that you have to do? At Yan. siyempre, nagkaroon kayo ng renewal of the mind. Ano yung mga transition na dinaanan ninyo? Kumbaga, from 1967, yung dati nating kumpanya, nalipat ako din 1971 dito sa bago kong kumpanya. From there, andyan na, yung dumating na yung si Nida lumapit sa akin, yung isang supervisor namin, ang pangalan niya ay si Sister Norma Perez. Sabi niya, boss, sabi gano'n niya, kasi yung palang si Sister Norma, kapitbahay nila Sister Tess Viloria. Santa Ana. At basta katabi niya yung mga dating yung mga member ng Comfy. Tapos, lapit sa akin, boss, pwede bang mag-prayer meeting? Sungit ko nga yung Norma. Ang sungit ko nga sabi ko nga, ano yan? Sabi ko nga, nagpe-pray naman tayo Boss, iba to, prayer meeting po. May mga darating nga. Tapang sige. niya. Parang kausapin kayo ng gano'n. Sabi niya, sige, sabi ko gano'n. Pero mga kaibigan ko nga sila Actually, na tinitingnan muna nila kung maganda ang mood ko. So sabi niya, maganda ba ang mood ni Mrs. Francisco? So sabi niya, sige. Ang tawag sa akin noon si BSF. Kasi mga initials kami noon Andiyan ba si BSF? Ganyan. So, in short, lapit sila. Boss, pwede tayo mag-prayer meeting. Ano yan? After office hour naman, 6 o'clock, 5 to 6 lang. 5 o'clock to 6 o'clock. Sabi niya gano'n, sige, sabi niya niya, pero huwag kayong lalagpas noon at yung ating aircon. Yung ating aircon. Pumapasing pagiging manager. Sino kayo? Sige. May darating pong ganito. Ang unang dumating nga, yan sila mami, at saka si Brother Ricky kasama. Okay. Yan. Sila, nagdating sila, pakilala, ganyan. Ako naman, parang sa akin kasi, dahil nasa insurance kami, I took them as clients. Potential clients, di ba? Kailangan mabait ka sa mga ibang tao para kliyente mo. Madaling kumbinsihin. Okay. Inaya nila ako sumama, pero sige ho, hindi ka sumama nung una. Yung una, hindi ako. Okay. Observe lang ako. Sige ho, dinitingnan ko, kailangan 6 o'clock, tapos na sila. Ay di, okay. Pagkatapos nagsimula sila,
prayer. Okay. Nagkantahan. Nag-observe ako, sabi ko, bakit ganon? Iba yung prayer nila. Sa prayer pa lang, na iba. Sabi mo, iba yung prayer nila, hindi yung Our Father, Hail Mary, Glory be. Hindi ganon. Pagtapos ng kantahan, sa kanta, medyo nakwa na ako na natatats na yung ganda. Mamaya-maya, tinanong ngayon, parang si Brother Ricky yata, no, si Bishop, sabi ganon. Do you know the heart of the Bible? Nakikinig lang ako doon sa kwan. May heart of the Bible ba? Pagkatapos ng sabihin niya, yung ni-recite niya, hindi, sinabi muna niya, John 3:16. Hindi ko pa rin alam. Pagkatapos, nung i-recite niya, teka, sabi ko, alam ko yan pinag-aaralan namin yan sa St. Mary's Galing kayong private school. Galing ako sa Catholic school. Alam ko yan Ba't hindi ko alam yung John 3:16? Doon ako na-intriga na. Doon na ako nagsimulang umattend. Pagkatapos, hinanap ko yung Bible. Bumili ko ng Bible talaga. Kaagad? Yes. Kasi ayoko nga natatouch yung pride ko Bakit? Ang dami kong alam. Ba't di ko ang alam alam to? ko noon, ang Oo. dami kong alam. Oo. How come na hindi ko alam yan? Na-challenge ka. Challenge ako. Bumili ko ng Bible. Doon ako, di ba, na-share ko na naman yung sa mga maraming ko mahilig ako sa comics. Wala akong bisyo, hindi ako nagmumura, masama lang akong magsalita. Wala akong bisyo, kundi comics. Magbasa ako ng comics. Ang Bible, ginawa kong comics. Binasa niyo ang Bible. Binasa ko ang Bible, kaya paborito kong subject, Bible. So how long did it take bago nakita mo talaga na parang alam mong kinakausap ka na ni Lord? Ito na. Ma-attend na ako pagkatapos, kwan. Habang ma-attend na, syempre, pagka nagbigay ako ng memo, those who are interested, yung ganyan, attend the prayer meeting. Ikaw pa gumawa ng memo para doon, kasi nag-invite na sila. Pumayag na ako na gawin na nilang regular. Nakita ko naman maganda kasi. At saka sabing ganun nga, boss, maganda itong magiging resultant to sa mga empleyado. Totoo. And during that time, mahirap talaga ang empleyadong pasunurin. Parang nakita ko, maganda naman. Maganda yung naririnig kong mga kwan. Noong nagkuka na sila ng ganyan, here comes ngayon. Ako pala ang unang kakausapin ni Lord. Ako pala ang unang target. Kaya pala dumating ang prayer meeting sa kanya. Ako pala ang sadya ng Panginoon. Paano? Kasi, ang unang tinanggap kong message na, what you do to the least of your brethren, you do it unto me. Besides yung John 3:16 Dahil nga sa Matthew 25:40 yun, di ba? Dahil nga masakit akong magsalita, para bang sinabi sa akin ng Panginoon na, ikaw ba nagpapakain yan? Ikaw ba may likha sa kanila? Bakit ganyan ka magsalita sa kanila? Oo nga't hindi ka nagmumura, pero kung manglait ka ng Nakakapatay ka naman. parang hindi na sila, kaya nga nagagalit. So, yun ang simula. Nagsimula na akong maglaylo, magmelo. The way I talk to them, nag-change. How challenging was that? Kasi Mabigat. baliktad Mabigat, oo. Hindi naman agad kasi Opo. ang bigat Oo. Paano mo kitang-kita mo na ngang nagsusugal So, paano ginagawa nyo ngayon? Paano approach na? Halimbawa, Disimulado na ako. Hanggat maaari, pinipigilan ko na yung dila ko. Hanggat maaari, kinakagat ko na yung dila ko, huwag lang ako magsalita. Like, nahuli mong nagsusugal, ito, oras ng opisina, ito yung mga drawer, hindi sila tumatay, hindi naman sila magkakaharap ng akuan. Pero ang drawer, nangakakuan, naka-open, nandun ang mga baraha. Pero nung nagkukuanan na yan, kunyari, may tatayo, may kukunin na record, pero yung pala, kukunin yung taya. Ganong katindi. Ganong katindi sila, magagaling na. So, paano nyo Ang po galing. hinandle yun nung Christian na kayo? Dadaan ako, pagkatapos bubuksan ko yung drawer, kukunin ko yung pan. Walang salita yun, kumpisado lang yung kanilang mga cards. Okay. Napapakamot lang sila ng ulo. Kasi alam naman nila, meron namang bawal naman yun, nasa rules and regulations, pwede ko silang biglan ng memo. Hindi na ako nagbibigay ng memo ngayon. At saka ang masakit ngayon ganito, kung napipilitan ako magbigay ng memo, may word of God na, doon na sila nagagalit.
Yung So pala may yun. memo, pero may word May of God word of na. God. Oo, nagalit. May isang sekretary. Galit na galit. Sinumbong ako doon sa boss niya. Dahil ba't Yung may word of department God head, daw? oo. Si Miss Francisco, ganito. Sabi ko, naku, teka. Napuputukan pa yung pangalan ng Panginoon. Oo. Ang dami na nagsisimula na. Ang dami. Kaya lang, nung that time, ang sabi ko lang, kasi nakita ko na yung salvation na hinahanap ko, yung peace of mind eh. Di ba? Sabi ko nga, dahil pera kami noon ni Pastor Fred, kung meron na lang akong mabibili lang na nakapayapaan sa 7-Eleven, bibili ko eh. Sa mga convenience store, bibili ko eh. Wala kasing kapayapaan sa puso mo, sa bahay, ganyan. Mabigat eh. Yung joy, pansamantala lang eh. Happiness nga eh. Pagka lasing si Pastor Ted, kukwentuhan kami ng mga ami-amiga na masaya. Pero pagkatapos na, kami na lang, wala na. So what was the difference nung Christian na kayo? Nung Christian na kami, syempre, ang struggle ko, dahil si Fred, hindi pa rin naman during the time. So, paano po ninyo hinanda? Yung pwede nyo lang i-share. Habang uma-attend na ako, nagsisimula na talagang gumalaw si Lord sa buhay ko. Umattend po kami ng 1980. Ako, 1983 nagsimula ang prayer meeting sa opisina. So, doon na nagsimula. Ang mabigat nga, ang una ko nakalaban, boss ko eh. Ayaw niya ng prayer meeting? Hindi naman. Dahil ako naman na nakapangyayari doon eh. Basta kung ano aprubahan ko, hindi naman niya kinu-question eh. Kaya lang, parang pagka merong mga empleyadong nakikita siya na parang medyo nagiging unruly na sa tingin niya, kasi nahigpit rin ng boss ko eh. Kaya gusto niya ako, dahil ang mga para bang mga sundalo na susunod. disiplinado, tsaka mga Ano nangyari? Parang bumait ka? Parang bumait ako. Medyo yung mga empleyado, medyo nagagano na. Sabi niya, lumalambot na raw ako. And then, what happened? Sabi ko, boss, hindi. Sabi ko, ganun, wag kayong mag-alala, magbabago rin yan. Nakakarinig ko Coming yan. from you. Nakakarinig ko yan na salita na yung prayer meeting. Ang masakit, Minister Ernie, ganito. Dahil nga sa marami nang naapektuhan, dahil siguro naglalaban na talaga may laban na sa loob, maniniwala ka, naggawa sila ng manifesto na tanggalin ako sa posisyon. Sino ang Mga empleyado, dahil raw kapag ka raw hindi ma-attend ng prayer meeting, santambak ang memorandum, pag raw ma-attend ng prayer meeting, may favor sa akin. Parang may discrimination. May discrimination ako. And So, what happened? Di matutuwa ka naman. Ang mga nakapirma, yung mga ma-attend na prayer meeting. Talaga? Tapos sabi nga, boss, pag hindi naman kami pumirma di makakaaway namin sila, tsaka ostracize kami sa grupo, ganyan. So, okay lang, sabi kong gano'n, pasayangan. Ay di, tawag sa akin ng boss ko, Nilda, anong gagawin ko dito? Yung reklamo ng mga empleyado, ganun ganito. Sir, alam mo namang hindi totoo yan. Sabi kong gano'n. Kasi natural lang yun dahil kasi laban kami doon eh. Hindi naman nawala yung misa, hindi naman nag-rosaryo pa rin naman. May kanya-kanyang grupo. Hindi naman namin kinuha yun. Pero yung mga uma-attend ng prayer meeting, uma-attend din naman na sa gano'n. Wala naman eh. Meron kami dalagang gano'n naka-assign. So, in short, alam naman ng boss ko yung purpose ko. At saka, iniingatan niya rin ako eh. Hindi niya ako mapabayaan, hindi niya ako mapakawalan. So in short, na nangyari yon na nagtuloy-tuloy. Kaya lang, na yung clamor nila na palitan ako, andoon eh. Hindi na nila kaya yung kasi yung disiplina ko, mas masakit eh. Alam mo kung bakit? Nakakarinig na sila ng salita ng Diyos eh. Convicted. Yun ang natuwa ako. Kasi nakukonvict na sila. Hindi dahil sa higpit mo, kundi yung word of God na Oo. Yun ang nakita ko. Yun ang kwan. Sabi ko, mas mahigpit pala itong pumalit sa akin. Kasi yung salita ng Diyos, mas matinding kwan. Tama. Oo, May hindi ba? power yun. May power. Ay walang kwan. Anong gagawin ko? Kayo, bahala na kayo, sir. Kahit naman sa akin, kahit saan nyo ako ilagay. Kasi una-una, nasa taas na ng position mo, yung sweldo mo naman hindi magbabago. Kahit na anong position mo. Yan pa rin ang sweldo mo. Hindi na. Kasi nakakarinig na ako ng salita ng Diyos eh. Maganda nga yun, hindi ba yun doon sa ban? Ano po nangyari?
Ay di, pinromote ako. Naging branch manager ako ng Manila office. Siguro sabi nila, ba't nagkagano? Promoted ako at nawala ako kasi nung nag-meeting ako before na ako, nung na-promote ako, nung inalis ako na, hindi, bago pa nga pala ma-promote, dumating yung memo, ay yung kanilang manifesto na tanggalin ako. Miniting ko sila. Sabi ko, ganun boss, pwede ko bang meetingin yung mga bata? O raw, meeting. Sabi ko, sinabi ko sa kanila lahat yung kanilang kwento doon. Lahat, ito, ganito, ganyan, ganyan. Point out ko yung kanilang mga reklamo. Sinabi ko sa kanila, kinakailangan ko baka kung i-reveal sa inyo lahat yung nangyayari sa personnel. Ganito yon. Ito nangyari. Hindi nabunyag pa sa kanila. Nabunyag pa kung ano yung kanilang mga, tatanggalin ko ba yan, ganun, ganito, paaalam ko ba sa inyo. So, in short, naunawaan naman nila. Kaya lang, sabi ko nga ganun, sa salita ko doon. Alam nyo ba, sabi ko ganun, actually, ako ang bali in between ng head o ng management at saka ng sa inyo staff. mga empleyado. Tama. Inalis, kung gusto niyo akong alisin, ay naku, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Ginanong ko sila, nakakatuwa naman kung ako'y tatanggalin ng Panginoon sa inyo. Kasi ang bigat-bigat na talaga niyong dalin. Sabi kong ganon. O kahit na anong posisyon. Imagine mo kayo papasok 8 to 5. Ako na hanggang almost 9. Wala naman akong extra pay doon. Samantalang kayo, konting overtime lang, may bayad. O, di ginanong ko, in-emphasize ko, di wala sila lahat kibo. Yung iba, nag-sorry. After that, yun nga yung promotion. Alam mo, tawag dyan, the truth shall set you free. Oo, yung promotion, napunta ako sa Manila office. Naging branch manager ako. Another challenge. Ano ko kayo Madama dyan? niyan, habi. Ang maganda ho kasi, una nakita ko, may binanggit ho siya doon na siguro, nakita ko rin ito kahit sa church. No? Sometimes people have complaints, people have questions about certain management Yes, decision. Na ang katotohanan po, may mga, kaya nga nasa management, there's things that sila lang ang nakakakita. Kaya hindi, sabi niyo nga, hindi naman pwede explain ko lahat sa inyo. Paliwanag. Kaya as followers, we need to what we call this, acknowledge yung authority ng leader. Yes, oo. Parang gusto mo maging leader, kasi nga, may pressure din ang leaders kasi hindi naman ako pwede pumunta sa inyo, ipaliwanag sa inyo isa-isa, bakit ganon, bakit ganito. No? Pero sabi niyo nga, maganda, kaya may bago akong interpretation, the truth shall set you free. Tumayo kayo sa katotohanan. Kahit na anong pang pressure, tumayo kayo doon. Anong ginawa niya, Lord? Okay, palalayain kita dyan. Popromote Oo, napalaya ako doon. At ang nakakatuwa, after na malipat ako, nagtatawagan na sila, balik ka. Nowadays. Oo, kasi yung pumalit sa akin, ang bait nga, wala namang nangyayari. Kahit na nakikita na yung nagkakagulo na sila, Bahala merong kayo mga infra. dyan. Oo, syempre, hindi ba? Yung mga masisipag doon nagagalit sa mga tamad. Oo, yan. Naku, mahabang kwentuhan. Mahaba Puputulin ko po. muna to. At mamaya may magtutuloy-tuloy pa tayo sa kwento. Pero ngayon, sabi nga siguro nanay niya, ako, pakakantahin pa ako, in-interview na. So kakanta muna. Kakanta si Sister Nilda. Talagang, alam mo. Kailangan nakasan yung kakanta muna. Ganun, kaya wag silang makukan kapag kami nangyayari nga. May magandang mangyayari. Ayan, bago tayo doon, happy birthday muna, no? Today is August 1, 2026. Yes, Happy birthday simula to ng August. ay Sister SP Sahul, Yes, Sister Marilyn Neo, Sister JM Ocampo. Ayan, Praise sila ang God. mga may birthday ngayon. Happy birthday po. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary. May the good Lord bless you. May the Lord's light shine upon you.
Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Yan, birthday! happy birthday. Ayan, Yan. so si Nanay Nilda mahilig kumanta yan. Kaya sabi ko nga, kahit wala kaming kantahan dito ngayon, ay alam kong kakanta kayo at yan ang Amen. isa sa mga gustong-gustong Yan, yung mga- paraan ni Lord para magbigay papuri Thank you, Lord. tayo sa Kanya. Isa sa mga una kasing kanta noon na habang ma-attend kami, yung mga sa prayer meeting, isa ito sa tuntua ako sa awiting ito at minahal ko talaga ang awiting ito. Kasi hindi mo pwedeng awitin to kung hindi totoo sa puso mo. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko, Panginoon. Wala nang ibang mamahalin kundi ikaw, Jesus. Ikaw ang una at huli sa buhay ko. Una sa puso ko, una sa buhay ko, huling hiningay iaalay sa'yo, Panginoon. Una sa puso ko, una sa buhay ko, huling hiningay iaalay sa'yo. Yan, salamat sa Thank you. Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Lord. At hindi ka pwedeng hindi umawit eh. Yes. Kasi sabi nga, kung ano nasa puso, lalabas ang uso talaga. Amen. Kaya nga talagang kwan. Alam nyo kasi, ang isang challenge na lalo na sa isang Pilipina, sa leadership, minsan, di ba, minsan may prejudice, ay, babae lang yan, or something like that. At nakita natin kung paano basta ikaw ay nasa Panginoon at tinayuan mo ang katotohanan, ay talagang i-honor ka niya. Talagang pangako, ang tawag ko nga ho dyan sa buhay na the good life. Yeah. The good life, in spite of all the mga challenges. Let's go down on a more personal level. Sa pamilya po, how were you able to influence, of course, si Tata Fred ang head, ano? Pero anong klaseng influence o contribution ang masasabi ninyo na nakatulong para itong pamilyang ito ay patuloy na lumago spiritually sa husband ninyo, sa mga bata, kay Bong at saka kay Bing, Yes. and even the extended members Thank of you, the Lord. family. Nung hindi pa ako nag-a-attend ng prayer meeting, yung pagiging boss ko, nadadala ko yan sa bahay. Kaya si Pastor Fred, glory to God, mahal na mahal kasi ako niyan eh. Noon hindi ko nariringgan yan ng kung talagang kung ano yung gusto ko, nasusunod. Ganun kanya kamahal. Ganyan. Kung baga parang boss pa rin naman ako sa bahay. Lalo na, kumisan nga, kahit na hindi pa ako charismatic, nare-realize ko na parang nasasaktan ko siya kasi nga kung magsalita ako parang wala man lang please. Pakikuha mo nga yun, ganun ba yung, kala ko nasa opisina Nasa pa rin opisina ako, ka pa. nag-uutos ako. And until the time na yung mga anak ko, kahit kung rin sila, kaya nga si Bong sinabing ganun, may trabaho ba si daddy? Kasi ang daddy nila, so hihingi sila ng pera, sasabihin,
Tanong sa mami mo, hingin mo sa mami mo. Lahat idinodraw niya sa akin. Why? Unang-una, ako talaga may hawak ng pera. Binibigay niya kasi lahat ng... Yes, wala siyang hinahawakan kasi sabi nga niya, para siyang si Kwan. Ang tawag mo dun sa sarili mo nun? Parang siya, yung parang, yung tapo ng pera. Ang tawag Yung- doon? Anong pangalan mo nun? Oh, Meron anyway. siya, Oo. yung milyonaryong Amerikano na Kwan. Hindi ko na matandaan yung sinasabi niya kung sino siya. Okay. Tapos sabi kong ganon, kaya ayaw niyang humawak ng pera kasi pag hawak niya ang pera, nalulustay. Mm. So sa akin talaga, kaya yun naman ang nakita ko doon na pag-honor niya sa akin bilang Asawa. reyna ng tahanan. Okay. So, pero pagdating doon sa pagiging Kwan, ang malaking ginawa sa akin nung mapunta ako kay Lord, in-acknowledge ko na siyang hari ng tahanan. How difficult was that? Kasi yung submission, Kaya nga. how can I submit to somebody na ako ang boss sa opisina kasi ahente ko lang siya. Kaya may sinabi ko sa kanya, ikaw, pag hindi ka nagkaroon ng kliyente, wala kang kita. Ako, kahit na hindi ako pumasok, may leave ako, may sick leave ako, may vacation, sumusweldo ko. Masakit Yabang, hindi ba yabang? Kaya siya, kapag ka noon, palaging parang nadidegrade during that time, nung hindi pa kami charismatic. Pero nung naging charismatic na ako, narinig ko na siya ang head of the family, ando na yung mag-submit nga bilang wife, yun na nga, Paano naging madali? nasasaktan na yung puso ko. Paano naging madali sa inyong gampanan yan? Although, siyempre, it takes time. It takes time. Ang kon ko lang is, naging natuto akong makinig. Kasi, sa akin, hindi ako basta, pagka meron kasing decision sa bahay, naka-ready na yung answer sa akin. Hindi ko siya pinakikinggan. May ready, na kayo? Decision na ako. May Oo. decision na ako. Yung decision ko ang nagpe-prevail. Oo. So, hindi ako nakikinig. Samantalang this time, pagka meron kaming pinag-uusapan, natuto ako makinig kung anong gagawin. Siya, sa kanya, kung ano yung sinabi niya, pinapag-aaralan ko na tama. At yun na nasusunod. Mhm. Hindi katulad dati, hindi nasusunod yung gusto niya kasi ready na yung answer ko eh. Talagang, kumbaga, Decided na ako decided ka na. Kahit Oo. na nagsasalita siya, nakapag-decide ka na. Yes. So, Oo. Nakakatuwa ako this kasi, time, marunong na ako makinig. alam nyo saan ako talagang saludong-saludo sa inyo. Sabi ko talagang submitted. Public knowledge naman ito. Nung kayo ay ninominate uli sa eldership, and then sabi ng Tata Fred ay hindi. Tapos sabi nyo nga is magsasubmit ako. Sabi ko, totoong nagsasubmit sila. Kasi mahirap yon. Kasi nga, especially galing ka dun sa isang sitwasyon na ikaw may bosses and everything and you can actually say no. Pero iginalang nyo, pinarangalan nyo siya in front of everybody. And sabi ko, wow. Ang bigat yon. Lalo na nung nag-full-time worker ako, alam mo na galing ka sa corporate world na marunong ka, alam mo lahat, and here comes, pupunta ka sa isang corporation na Christian, na nakikita mong parang ang dami mong dapat gawin. Ang dami Marami mong kang gustong gawin. ayusin. Ang dami mong ayusin. Dahil alam mong yun ang dapat mangyari, hindi mo naman magawa. Opo. Ay, siguro natural yun Oo, kasi yun. nga, iba rin ang takbo ng corporate, iba rin Oo, ang sa iba, church. sabi nga, iba yung spiritual corporation kaysa sa Kaya nga sa po. kwan, oo. Kaya lang natuto rin kayo mag-submit sa leadership. Yes. At saka oo, kay Lord. Pinakamabigat yun. Oo. Oo. Hindi mo ako basta-basta mapapasunod. Okay. So napakalaking bagay po talaga yung adjustment na Yes, oo. nangyari sa inyo. But now, hindi ko na sabihin na andun na tayo sa twilight of your life, what is one thing na masasabi mong nung maging Kristiyano ka, ano isang bagay na masasabi niyo yung hindi ko yata makakalimutan yung lesson na yon sa buhay ko. Nakatatak na yon na ito yung isang bagay na hindi ko, na pinapahalagahan ko na maging Kristiyano ako, hindi ko na makakalimutan ito. Actually, marami eh. Sige po, go ahead. Yung unang-una, ito nga, yung sa problemang hindi mo kayang lutasin on your own, di ba? Yung family relationship, Okay. unang-una. Alam nyo naman, open book naman yung aming ni Pastor Fred. Opo.
ang ginamit niyan sa akin si Mother, si Sister Tess Biloria. Kasi sa tingin ko, sa isip ko, ako yung, sabi nga ganon, isa sa lang naging quality ko is si katotohanan. Yung truthful ako kasi eh. I do not like somebody, yung behind ba na yung gusto ko hayag yung buhay ko. Kumbaga, wala akong itatago sa Oo. Kaya nung dumating ako dito sa Compi, ang una kong kinausap ngayon, si Mother at saka si Sister Ligaya, alam nila yung buhay namin ni Pastor Fred. Buhay yan. So, ang payo ng dalawa, you just stay, let the Lord make your mess into a message. Okay. Okay? So, si Lord ang gumalaw sa buhay nyo. True enough, ang isang nagandang ginawa ni Sister Tess Biloria, hindi lang nila sinabi yon, kundi binigyan niya pa ako ng solusyon. Sabi niya, alam mo ba kung saan nagpapatest si Lord? Yung imposibleng sinasabi mo na problema na hindi kayang lutasin ng pera, kasi sabi ko, kung meron lang ako, may milyon ako noon kaya kong bayaran pero hindi maaaring malutas ng milyon ko, yung problema namin ni Pastor Fred. So sabing gano'n niya, mag-tithes ka. Put me to the test and I will open the windows of heaven and pour out on you all kinds of So, blessing. tithing was something significant. Yun ang unang-unang ibinigay sa akin na hindi ko makakalimutan na naging susi para yung napakabigat mong problema. Talaga? Yes. Kasi usually pag sinabing tithing, may financial problem, hindi ba usually? Pinakamadali nga sa akin gawin yun Dahil Sabi nga may ko, pera. 10% lang, Oo. milyon nga ang ibabayad ko, matupad lang yung Matupad aking lang. O hindi mo problema. nga ibibigay yung buong milyon. Oo, sabi ko nga ganun, ang dali niyan, 10%. Okay. Pero hindi naman agad binigay ni Lord yung yung Pero it was easy for you to, para bang, Yeah. Kasi very impossible yung aming problema. masyado na imposible yung sitwasyon. Oo, kaya sabi mo ganun, 10% lang, ang dali kong sumunod nun. Pero nakita ko, hindi lang yung problema ko ang nasolusyonan, kundi all others. Unang-una, pamilya ko sa side ko. Si tatay, si nanay, mga kapatid ko. Nag-produce pa ng isang minister boy. Na-worker. Oo, imagine mo, kasi lahat ng kapatid ko noon, dahil nga kami yung mapera, lahat sa akin nakadepende. Nakaasa. Oo. Imagine mo na bless lahat yun, puro nasa abroad. Nag-abroad ng mga anak, puro naging professional. Hindi mo ba kung kanin yung napakalaking kwa na yun? Pagkatapos yung solusyon namin, after 30 years, natupad. Lumakad ako sa, Yes. alam mo yun? Opo. Kaya, yung bang miracle na yun, hindi mo pa makita. And that all boils down to tithing. Kasi yun lang sanabi na, put me to the test. Sige nga. Sa lahat ng sa lahat ng ang puso ng Panginoon, madaling makuan kapag ibinabalik mo sa Kanya yung napakalaking solusyon na siya lang ang pwedeng gumalaw. Hindi kaya ng iba. Hindi mo pwedeng bilhin sa mga convenience store kung ano man. Yung peace, mabibili mo ba yan? Yung joy, mabibili mo ba yan? Hindi mabibili yan, mga Kumbaga kapatid. siguro katwiran nyo, pera lang yan kaysa dun sa solusyon na kailangan Oo. ko. So, minsan kasi nga po, Nine Nails, sa kanila, acid test, pero sa hindi. Hindi. Tithing was not an acid test to them, it was the solution. Sa solution. Yes. Solution po, hindi po acid test. Hindi siya acid Hindi. test. Hindi. Ano pa po? Ayan, isa na yan. Kaya talagang pagdating naman sa kwan, kasi yun na nga, yung pagdating sa trabaho, di ba? Andyan na. Basahin ko muna to dito sa Matthew 20. Ang sabing Sige po. ganun dito, yung kwan. When the other 10 disciples heard about this, they became angry with the two brothers. So Jesus called them. You know that the rulers of the heathen have power over them and the leaders have complete authority. This, however, is not the way it shall be among you. If one of you wants to be great, he must be the servant of the rest. Ito kasi, pagdating sa posisyon, di ba, sa opisina kasi, dahil senior vice president ako po yung sa lahat ng senior vice president na hindi binigyan ng sariling opisina. Ibig sabihin, na nakakulob, na isang kwarto lang. Isang kwarto. Ibig sabihin, hindi ba Kasama pag niya yung staff. senior, naka-open ako sa lahat. Senior vice president ka, ang taas ang posisyon mo, pero ang iyong table,
Kaya ibinigay sa akin yan servant of all. Ang gusto ng boss ko, gusto ko kita mo lahat ang takbo ng opisina. Pero senior vice, kasi yung ibang ka-level ko na kung nakuha na officer, Usually may kwartong may television, sarili yan. may ang masaralang kwarto, makipag-usap sa mga kliyente. Pero it's not the way with me. Iba. Ang sa akin, imagine mo ang dami kong hawak. Personnel, purchasing, building administrator, Ano po kayo, operation? operations. SVP ka ng operations. Okay, mabigat yun. Samantalang dapat nasa loob ako ng opisina, kausap ko lahat ng mga nagte-trade diyan, yung mga kung ano, 'di ba, yung mga At saka yung privacy. privacy. Hindi Kaya kung minsan nagkukuan ako, sabi ko, nilagyan lang ako ng parang yung mga anong tawag doon sa yung mga Parang cubicle. parang cubicle lang. Pero kita ko lahat. Hindi ba? Yung kumbaga during that time, nagpukan yung puso ko. Pero nung dumating nga si Brother Bernard si Bibiano na unla akong napuntahan nung sa opisina, ayun na, yung cubicle lang. Pero alam nila na mataas ang posisyon ko, pero sabi gano'n niya, hindi ako makapagmalaki ba dahil nga wala akong privacy kwan. Pero yun binigay sa akin ito Kasi naunahan na kayo ng word. Ito yung word It's not like among you. Yung hindi ikaw katulad nila. Huwag mong hingin yung posisyon nila huwag mo hingin yung kanilang style. Ano yung take ninyo kay Lord na, parang, Lord, unfair ka naman, bakit sa akin ganito? Sabi Ano ko, ang Lord, take nyo na? Sana naman meron akong television para naman makakapaglaro rin ako. Hindi ba ka? Parang Which is boss ko natural. utos ka lang ng Oo, utos. oo. Hindi working SBP ko Ibang klase talaga si Lord. Ayaw. Kasi nga, hahawa ka ng kaluluwa. Sabi nga, hindi ba sabi ko nga sa'yo, during that time, huwag kang uupo doon sa table na yon, babasahan ka ng Biblia. Lahat halos na naging kliyente namin. Alam ba yung si Sister Luz Maganis, is a product of Top Stitch. Yung kanilang kumpanya na si Myra, natatanda mo si Myra? Sister Myra, oo. Si Myra kasi nagpunta sa akin yung boss niya. Sabi niya, problema niya yung mga mananahin niya. Sabi ko, magpa-prayer meeting Kaya ka. pala nagkaroon ng prayer meeting kay Sister Myra. Yes. Kaya ang product ngayon, nandiyan niya si Luz Luz Maganis. Maganis. Halos lahat ng mga nagiging kliyente ko, ayan, yung sa Kalawan, product na Senate yan. Oo, yung aking isang empleyado, si Bioli, Alangilan, yung mga kamag-anak. Alanggilan. Ayun. Kaya yung mga, kasi nga, sabi kong gano'n, like, nung ilipat ako, di ba, may sister company kami, Times Unity. Nung ilipat ako doon, may cancer yung boss nila, yung vice president nila noon, si Rose. May cancer. Sabi ko, Lord, ano ang role ko dito, ba't ita-transfer mo ako? Kaya every time na ako ibibigyan ng bagong assignment ng boss ko, I'm always asking the Lord, what is my role? Anong pan? Yung pala may cancer yun, kinakailangan ma-save muna bago kunin ni Lord. Nag-LSS yun. Bago namatay. Bago namatay, nag-LSS yun, umaattend ng prayer meeting. Pagkatapos, ayun, hindi ba doon nga ako nagkaroon ng sharing na yung mga ahente, lahat ipina-audit ko, galit na galit sa akin. Buhat nang dumating ka dito, Mrs. Francisco, nagkaloko-loko na yun. Imagine mo, dinuduro ako ng mga ahente. Ganun ng mga challenges. And this one, hindi servant ka Hindi ang servant, hindi ba? Hindi naman binibigyan niya ng kwan. Talagang Grabe, no? Grabe yung hiningin ibang klase sa'yo. yung word na yun. Oo. Di ba? Yun ang pinanghawakan ko. Kasi anong role ko, Lord? Kaya kahit na may naririnig kong mga kwan na hindi, kung talagang paiiralin ko yung dati ko na yung yabang, hindi mo ako po pwedeng ganunin. Hindi, tsaka nandun yun Gusto kumawala yun. Yes, andun pa rin. Andun pa rin, kaya Andun pa lang rin. ha. Uma-attend ako ng malalaking mga conferences, yung mga convention. Doon, buhay na buhay ang pagiging boss ko. Pero pagdating ko sa opisina, Grabe, no? yes, so ganun. Thank you, Lord. Hindi ba? Ako ho'y namamangha sa mga kwento namin. Ganun yun. Kaya ang sarap ng buhay noon. Thank
you. Sa tagal. At lalo naman, nung napunta ko, naging branch manager ako, sabing gano'n ng boss ko, Nilda, challenge sa'yo to. Po 4 million ang production ng Manila branch na yan. Dahil yung manager nagpunta ng Canada. 4 million, pataasin mo. August ako inilipat, August. Lord, gano'n. Challenge to ha, hindi ako ang challenge. I am appointing you as my production manager, Lord. Ginanong ko talaga si Lord. Lord, every time natutunog ang telepono, mga kwento ha, business to. Nilihens ko yung telepono during that time. And true enough, August yun, December, 6 million siya. Nadagdagan. And then, another. Ginawa mo siya production manager. Bago ko ibalik sa head office sa Makati, bago ko inalis sa Manila, alam mo kung anong production ng Manila? 60 million. Wow. Kaya all glory and honor belongs to the Lord. Yun ang challenge. Kasi yung mga ahente, sabing gano'n niya, kaya walang maniwala talaga nung nagkakaroon ng problema. Show me one policy that Mr. and Mrs. Francisco did not remit to the company and I will believe you. Kasi yung report na naibigay, na set up ko rin sa mga ahente, mga ahente, pina-attend namin ng prayer meeting eh. Yung mga ahente na share namin ng Word of God. At saka talagang in-establish ko yung dati, kanya-kanya yung mga empleyado, pag pumasok yung walk-in client, sila-silang ahente, nag-uunahan. Ang ginawa ko noon, nagkaroon ako ng common fund. Lahat ng walk-in clients, lahat ng komisyon yan, hati-hati lahat ng empleyado. Kasi walk-in nga. Walk-in eh. Pagkatapos lahat ng ahente, maximum commission inyo. Wow. Walang cut ang manager. Dati ang manager may cut eh. Kayo yun. Dati. During my time, wala akong cut. Kaya natuwa yung mga ahente. Hindi, ang daming policy dumating. Incentive yun eh. Oo, ang daming nagbigay ng negosyo. Kaya alam niyo na lesson ngayon, gawin yung production manager sila. Lord, pag si Lord na naging production manager nyo, champion ka. Thank you, Lord. No, magiging number 1 ka sa company. We have a few more minutes. Siguro po yung last few minutes. I'll give you the floor. What do you want to tell them? As someone who has gone through these difficulties, you've gone from one life na talagang nasa mundo, although effective, pero wala nga kay Lord, until you come to a point and recognize the power of God working in you. Ano po ang nais niyong iparating sa kanila? Katulad ng mga naituro namin noon, Pastor Fred, sa aming mga series, if you really know who God is, isa sa nakita ko doon, God is in the detailed. God is in the? Detailed. So, detail siya. Kapag yung detalyado, ang buhay mo, orchestrated ni Lord. Right. Maaring sa simula ay akala mo, ang tingin mo parang mali. Parang mali. Pero hindi. Dinaan ka niya sa, magbasa kayo ng Old Testament, maraming mga heroes of faith na hindi naman agad maganda ang buhay. Totoo. Nagdaan sila sa hindi maganda. Pero ultimately, sa end, na champion eh. Hero nga eh. Naging hero pa eh. Tama po. Kaya, kinakailangan kilala mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Hindi ka magagalit. Matutuwa ka pagka binalikan mo. Kaya pala. Ayun, yung diba? salitang yun, kaya pala. Oo. Kasi, kung hindi nagdaan sa akin yon, kung hindi nangyari sa buhay namin ni Pastor Fred yan, hindi lahat nagdaan yun yung mga naranasan namin, wala kami maikukwentong maganda. Walang patotoo. Walang patotoo. Hindi mo nakita ang miracle ng Diyos sa buhay mo. Thank you, Lord. Paano ipakikita niya sa'yo? Wala na, ikaw na ang champion. Hindi ba? Ikaw ang hero kasi sa buhay mo. Pero kung si Lord ang hero, pakikita niya, superpower ka. Totoo po yan. Yan. Naku, Salamat thank sa you Diyos. Lord sa Napakasarap, kwentuhan. oo. Matagal ko na akong kilala si Nanay Nilda, pero ang dami pa rin bagong narinig ko hanggang ngayon. So, bago kami magwakas, aawit uli si Nanay Nilda. Aawit uli. Wala na. Okay. Magbuka na lang tayo. Samahan mo ko. Sige po, anong Kasi, aawitin natin? Katulad rin nung ikaw ang una,
yung paborito ko kahit na doon na kinukuha ko to sa mga services, pero talaga naman dapat malaman nila na habang may buhay, di ba? Opo. Habang may hininga. Habang purihin ang may ano. hininga. Yun ang kwan talaga. Sige po, Yan. observe natin. Samahan mo ko. Right. Habang may hininga, pupurihin ka, Jesus. Habang nabubuhay, sasambahin araw-araw ang buhay kong ito ay alay ko sa iyo. Mamahalin kita, Panginoon. Ang buhay Salamat kong sa ito. Diyos. Ang buhay kong ito ay alay ko sa iyo. Mamahalin kita, Panginoon. Yung isa nga pala, Minister Ernie, na sinabi ko sa yung isang reward, pag nakakatanggap ka ng commendation galing sa mga dati mong tinuruan, katulad ng isang empleyado namin noon, si Carmen, nasa ibang bansa siya, I think Canada. Sumulat pa sa akin yun. Sabi niya, nagpasalamat. Ma'am, salamat po sa pagiging disiplinarya niyo. Salamat po sa mga higpit niyo at natuto ko. Nagamit niya at napopromote siya sa kumpanya nila. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko, yung may mga nasaktan man ako noon, alam ko na nagpapasalamat. Kasi nung 80 years old si Pastor, bumalik sila eh. Nagdatingan sila. Oo, Nung birthday ni Tata naging Fred? masaya kami, nagkita-kita kami mga Talaga? magkakasamang empleyado. At sabi nga, sana nga maulit, kaya lang hindi pa nauulit, wala pang oras. Kaya salamat sa Panginoon at alam ko na anuman ang naging lesson namin sa buhay, di ba? Ay lahat yun, may magandang ginawa ang Panginoon. Amen. Naku, Yan, Nanay Nilda, salamat sa maraming salamat. And hopefully magkakaroon tayo ng second part kung kailan man yun. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. If you have learned, I have also learned so much. Napakahalaga po ng testimony. Amen. Sabi nga ni Nanay Nilda, totoo yung darating talaga yung point. Kaya pala. Kasi nga po, Romans 8:28 po, Yes, di ba? Sa oo. lahat ng nangyayari sa Yan. buhay natin, gano'n mang kasakit yan, laging ang Diyos ay may ginagawang Amen. maganda. Hindi ho tumitigil, no? Philippians 1:6, ang mabuting bagay na Bagay na sinimulan sinimulan sa niya. atin, ay garantisado ho yan, tatapusin ng ating ng ating Panginoon. So, Nanay Nils, maraming salamat. rin. Thank you, Lord. And hopefully maulit po ito. At sa aking mga kapatid na patuloy, nakasama namin sa ganitong gawain. I'll see you next week. Amen. God bless you. God bless. At patuloy po tayong sumunod at patuloy tayong makinig sa magandang balita. God bless you po. Bye-bye. 2 Timothy 2:2